Ayan na! Bang! Jura, tinamaan nga ng Rasengan nitong ni Boruto. Jura, gumamit ng wood release at nahuli si Boruto. Pero agad din naman na-counter ito ni Boruto gamit ng kanyang Uzuhiko. Bang! Konohamaru, itinakbo na nga ang turn soul ni Matsuri na siyang makakapagbabalik kay Moigi. Takbo habang may lupa, pare! Kashin Koji, tinanggap na ang katotohanan, nakatapusan na nga daw ni Boruto. Mamen, sumuko na nga si Koji kay Boruto. So ilan lamang yan sa mga kaaya-ayang pangyayaring naganap dito sa Boruto 2 Blue Vortex Chapter 22 Full Review. At tara na nga mga pare ko, umpisahan na natin. So bali nga ang cover page natin para sa chapter na ito ay ito nga si Uzumaki Boruto na ang title nga rin ng chapter na ito ay Jura. At ang first panel nga dito mga pare ko yung na pinapakita ay itong ang turn soul na Ryu na naiwan nga sa himpapawid. Na dyan na may sinasabi pa nga ni Mitsuki na i-handle niya nga daw o pipigilan niya nga daw ang mga Claw Grimes habang itong si Araya naman daw ang kukuha doon sa turn soul. Ngunit subalit datapwat habang nagpaplano nga ang dalawang ito ay agad nga din nilang napansin ang isang bagay na may parang unti-unti nga lumalabas doon sa likuran ng isang Claw Grimes. At mula nga dyan makikita natin dito na lumabas nga si Jura na siya namang ikinagulat dito ni Mitsuki. At nang makalabas na nga dito si Jura, dito nga sinasabi ni Mitsuki na nagmatch nga daw ang description nitong ni Jura doon sa boss ng mga Divine Trees. At mukhang ito nga daw yung boss nila na nagangalang Jura. At syempre dahil nga hindi rin nag-aaksaya ng oras itong si Jura, ang ginawa nga agad nito ay lumipad sa ere at mukhang may someone nga ito na gustong mahanap. Na kaya nga dahil din dyan dito nga nagtataka si Araya na kung bakit nga daw hindi nito kinuha ang turn soul na Ryu. So ito nga rin sinabi natin sa nakaraang spoilers mga pare ko no, na bagamat na alam din kasi ni Jura na mag-regenerate o babalik din si Ryu gamit ang turn soul, kaya hindi niya na ito kinuha. So matapos ngang ipakita ang mga pangyayaring yan, lumipat naman ang eksena dito kay Boruto at Konohamaru na kung saan makikita natin dito na itong si Matsuri ay nagkadurog-durog na nga. Men, nagkapira-piraso talaga no? Napakaangas ng pagkaka-slash. Na kaya nga sa bagay na yan, dito nga siya sabi ni Konohamaru na napakaangas nga daw ng ginawa ni Boruto, na napakabilis nga daw ni Boruto na islashin itong si Matsuri. Nasagot naman sa kanya dito ni Boruto na napinsala na nga daw kasi ni Konohamaru si Matsuri at kung hindi nga daw dahil sa bagay na yon, maaaring hindi nga daw maging madali kay Boruto na tapusin si Matsuri. So habang nag-uusap nga ang dalawa dyan, dito nga napansin nila ang isang bagay sa kanilang paligid dahil mukhang may bumira nga sa kanila mula sa kalayuan. At nang mapansin nga nila ito nagkaroon nga dito na isang maliit na butas na agad nga rin natunugan ni Boruto dahil nga ang ataking ito ay mukhang galing nga daw kay Jura. At ito nga daw isang klase ng Biju Bomb Sniper Shot o yung ataking ginawa sa kanya ni Jura dati, yung Biju Dama Laser. So dahil nga hindi naman tinamaan sila Boruto at Konohamaru, kaya dahil dyan guys, ang kasunod naman na panel dito dali-dali ngang umalis si Jura sa kanyang kinatatayuan at mabilis nga itong lumipad sa isang direksyon na agad nga din itong natunugan ni Boruto dahil sa kanila pala ito papunta. Kaya ang ginawa agad ni Boruto naghagis na nga ng mga shuriken sa paligid na parang naghahanda na nga sa pangyayari. Na dyan ngayon nagtatanong pa si Konohamaru na ito nga ba daw yung turn soul na makapagliligtas kay Moigi. Nasagot naman sa kanya ni Boruto na wala na nga daw silang oras at kaya makinig na nga lang daw itong si Konohamaru. Dalian na nga daw ni Konohamaru na umalis sa lugar na to at kunin nga daw nito sila Sarada at ang iba. At pagkatapos nyon pumunta nga daw sila dun sa lugar na unang pinuntahan nila. Magmadali na nga daw si Konohamaru dahil nga paparating na si Jura. So dahil nga hindi agad sila nakaalis dito, mula nga dyan heto na. Mula sa kalayuan habang lumilipad, lumikha na nga dito si Jura ng kanyang Biju Bomb. At ito nga biglang tinapon kay Konohamaru at Boruto. Bang! Lumikha nga ito ng pagkalakas-lakas na pagsabog na mabuti na nga lang din nagawa agad na ilayo ni Boruto itong si Konohamaru. Na habang bit-bit nga din siya ni Boruto dito, dyan nga makikita din natin na tinapon nga ni Boruto itong si Konohamaru upang makalayo na nga sa lugar na to. At kaya nga dahil din sa bagay na yan, ang next panel naman dito mga sir ay ayan na. Kumaripas nga agad ng takbo itong si Konohamaru habang bit-bit ang turn soul ni Matsuri. Takbo! Takbo Konohamaru habang may lupa. Na habang tumatakbo nga itong si Konohamaru, dyan nga tinititigan siya ni Jura. At dahil dyan sinamantala ni Boruto ang pagkakataon na atakihin itong si Jura gamit ang Rasengan. Bang! Tinamaan at sapul nga itong si Jura sa kanyang likuran. Aray ko! At nang tumalsik nga itong si Jura, agad nga itong nakarecover at nakagawa agad ito ng kanyang ganting salakay na isang Biju Dama na siya rin namang agad na iwasan ni Boruto gamit ang kanyang Flying Thunder God na nagawa pa nga nitong makapag-blink agad o makapag-teleport doon sa bandang likuran ni Jura habang ito ay pabagsak sa lupa at pumorma nga agad ito ng kanyang gagawing pag-atake upang islashin itong si Jura. At kaya nga dyan makakita din natin na ilalabas na nga ni Boruto ang kanyang katana
katana na habang napalingon naman si Jura sa kanyang likuran. Ngunit subalit datapwat dahil nga mabilis o maliksi din ang katawan ni Jura, dahil nga dyan nang umatake na nga itong si Boruto, agad nga rin itong nasalag ni Jura gamit lamang ang kanyang isang daliri. Sheesh, panes, napakaangas. Binisik lang ni Jura na salagin yung atake dito ni Boruto. Nagawa pa ni Jura yun kahit nasa alanganing pagbagsak na siya. Samantalang napakabilis umatake ni Boruto, no? At kaya nga dahil sa bagay na yan na ginawa ni Boruto, dito nga siya sabi ni Jura na mukhang Flying Raijin nga daw ang ginamit ni Boruto para magawa nga daw nito ang kahangahangang translocation. Isang bad habit nga daw ang bagay na to, pero ang makalaban nga daw ang isang malakas na nilalang na si Boruto ay nagpapasayaw nga daw ng kanyang puso sa kaligayahan. At kaya dahil nga rin sa mga pangyayaring yan, dito nga sa kabilang panel pinag-uusapan nila Kashin Koji at Ada ang patungkol kay Boruto na ito nga daw ay mukhang walang pag-asang manalo laban kay Jura, na kahit gustuhin man daw ni Boruto na mag-teleport pabalik sa kanilang hideout, hindi na nga daw ito magagawa ni Boruto dahil ang pagte-teleport nga daw sa napakalayong lugar gamit ang Hiraishin ay masyado nga daw mahirap o masyadong komplikado. Lalo't ang teleportation nga daw ni Boruto ay nakadepende kung ano yung ma-sense niya. The more na mas malayo nga daw ang distansya o lokasyon, the more na mas magiging mahirap na makapag-teleport doon. Kaya sa lagay nga daw ngayon ni Boruto, mas mahihirapan siya na makabalik sa kanilang lungga o sa kanilang hideout dahil nga kinakailangan niya na matinding focus para ma-sense ang chakra sa kanilang hideout. Which is tama din naman yung sinabi ni Kashin Koji, no, yung punto niya. Kasi kung magte-teleport si Boruto sa napakalayong lugar, tapos nasa harap niya si Jura at kalaban niya, hindi nga makapag-focus si Boruto na ma-sense yung chakra dun sa napakalayong lugar. Kaya malabo nga rin talaga na makapag-teleport back si Boruto. At syempre, idinagdag nga din dito ni Kashin Koji, kung magawa man din daw kasi ni Boruto na makalayo agad sa lugar na to, mapapahamak naman dito sila Konohamaru, Sarada, Mitsuki at Araya. At sa pagkakataon yun, mababawi pa nga daw ni Jura ang mga Turn Soul nila Ryu at Matsuri. Kaya ayun nga daw ang pwedeng mangyari kapag tumakas nga daw si Boruto laban kay Jura. At mukhang ayun nga daw ang iniisip ngayon ni Boruto, na mukhang kinakailangan nga daw talaga muna niyang harapin itong si Jura hanggang sa tuluyang makalayo sila Konohamaru, Sarada at Mitsuki kasama sila Araya at Yodo. So yun nga mapare ko yun, no, lalabas na no choice nga dito si Boruto. At kaya nga sa bagay din yan, dito nga ang nakakalungkot na sinabi ni Kashin Koji na mukhang ito na nga daw ang katapusan ni Boruto. Men! Aray ko, mukhang sinukuan na nga talaga ni Kashin Koji itong si Boruto, no? Nawalan na ng pag-asa itong si Koji kasi di nga sinunod yung kanyang payo na wag lalabas baka makita ni Jura, at pag nangyari yon tiyak na katapusan niya na, which is nangyayari na nga. But anyway, bahala ka sa problema mo dyan, Koji. Basta ako may tiwala na may magandang mangyayari dito dahil hindi rin naman pwede na basta mamatay na lang si Boruto. So ayun nga mga pare ko yun, no? Bali nga bumalik ang eksena dito kay Jura at Boruto, na dito nga ay sinasabi ni Jura na alam nga daw niya na alam ni Boruto na siya ay naparito upang tapusin ito dahil mukhang marami nga daw na nalaman si Boruto patungkol sa Turn Soul Bob. At kaya nga dyan papaano nga daw naging maalam si Boruto patungkol sa kanila, lalo't sa bagay na bagong silang pangalang daw kasi sila, kaya naging malaking katanungan nga daw ito sa kanya. So habang nagsasalita nga si Jura dito mga pare, no, dito nga biglang napaisip si Boruto na dapat nga daw kahit papano napinsala nga daw si Jura ng Rasengan niya, pero hindi nga daw niya mabasa ito. Kaya ang tanging paraan na nga lang daw na naisip niya para mapatumba ito is yung gumamit siya dito ng Uzuhiko Rasengan. At kaya nga din dyan dito na nga pumasok yung pangalawang tanong ni Jura na ano nga ba daw ang love. Dahil nga daw sa kanyang sariling opinyon, isa nga daw itong konsepto na maaaring maging isang nakamamatay na kahinaan ng tao, isang kapintasan na may hindi magandang epekto na nagre-resulta ng pagiging matalino. Na isang halimbawa nga daw dito na yung inaasahan nga daw ni Jura na alam ni Boruto na maliit nga daw ang tsansa nito na manalo laban sa kanya. Pero kahit gayon pa man, pumunta pa nga din daw si Boruto dito upang iligtas nga daw ang kanyang mga kaibigan. Na sa madaling salita nga daw, ang love o pagmamahal nga daw ang nagdala mismo kay Boruto sa kamatayan. So ayun nga mga pare ko, no, ang talino dito ni Jura. Natimbang niya agad yung maaaring mangyari kay Boruto, no? Anyway mga pare ko, matapos nga sabihin ni Jura ang mga bagay na yan, dito nga bigla siyang nagpakawala o gumamit ng wood style o wood release para dakpin nga dito si Boruto, na agad nga ring tumanon sa ere itong si Boruto. Ngunit patuloy nga siyang hinahabol ng wood style dito ni Jura. Nakalinsabay naman yan ipinagwawasiwas niya nga mga ito upang tuluyang hindi makalapit sa kanya. Ngunit subalit datapwat, ang problema nga lang dito ni Boruto, gustuhin man niyang gumamit ng Uzuhiko Rasengan hindi naman niya magawa dahil kinakailangan nga daw na nakatapak pa rin ang paa niya sa lupa. Na dahil nalugi nga talaga dito si Boruto at sadyang mabilis nga talaga kumilos yung mga wood style ni Jura, dahil nga sa bagay na yan dito nga nahagip ng tuluyan si Boruto at nailayo sa kanyang katana. At kaya nga dahil din sa bagay na yan dito na nga rin tuluyang nahuli si Boruto ng wood release ni Jura. Men!
Yari tayo ngayon dyan. Dahil mukhang hindi nga rin maganda ang lagay na itsura dito ni Boruto. At dahil nga aksidenteng nailayo kay Boruto ang kanyang katana, at nang makuha nga ito ni Jura, dito nga pa warning na sinabi ni Boruto kay Jura na itong sandata nga daw na hawak ni Jura ngayon, na siyang hiniram pa nga daw ni Boruto sa kanyang master. Kapag may kahit anong bagay nga daw na ginawa si Jura dito, sisiguraduhin daw ni Boruto na haharapin nga daw ni Jura ang isang kapalaran na mas masahol pa sa kamatayan. At kaya nga dahil din sa mga bagay na sinasabi ni Boruto, dito nga pinapakita din na parang nang bibuisit pa nga itong si Jura at pinagtitripan nga nito ang katana ni Boruto, na idinagdag pa nga dito ni Jura na sabihin na nga daw kasi ni Boruto kung sino ang kanyang kasabwat, nang sa gayon nga daw ang katanang ito ay manatili sa kanyang orihinal na katayuan. Pero kahit ganun pa man, papatayin pa rin naman daw ni Jura itong si Boruto. Nasagot naman sa kanya dito ni Boruto na maaring tama nga daw si Jura na ang love nga daw o pag-ibig ay parang kapintasan sa kanila. Pero para naman daw sa opinion ni Boruto, ayun nga daw ang dahilan kung bakit hindi ka magiging higit pa sa isang puno. At matapos nang sabihin ni Boruto kay Jura ang mga bagay na yan, dito na nga nang umpisa nagkawasak-wasak ang mga wood style o wood release ni Jura na bumabalot sa katawan ni Boruto. Nawasak ito gamit ang Uzuhiko Rasengan ni Boruto, mga pare koy. Bang! At mula nga din dyan ay makikita natin dito na bigla na naman nag-teleport si Boruto sa likuran ni Jura at nakaporma na nga ito ng kanyang Uzuhiko upang ipatama kay Jura. At kaya sa next panel guys ay heto na. Bang! Tinamaan na naman ng isang malupit na atake itong si Jura sa kanyang likuran. At hindi na nga standard Rasengan yan guys. Uzuhiko Rasengan na yan. Lipad, turpit, talsik na naman si Jura. Bang! Fly away. Anyway guys, nang lumapag na nga si Jura sa lupa, dito nga pinapakita yung epekto ng Uzuhiko Rasengan kay Jura, na para itong nahihilo na nakita niya si Boruto na parang umiikot-ikot. Na dyan ngayon sinasabi na ni Boruto kay Jura na kamusta nga daw ito at pakiramdam nga ba daw nito na parang umiikot ang paligid, na parang tinotolongges ang kanyang balanse. At kaya nga daw dahil dyan hindi na nga daw magagawa ni Jura na makalipad ng maayos, at siguradong hindi na nga rin daw makakatayo pa ng maayos itong si Jura. Which is based sa nakakita natin ngayon, talagang dapa nga dito si Jura na nahihirapan nga talaga itong makatayo. Parang sa boxing lang na tinamaan ng solidong suntok. Ngunit subalit datapwat, dahil nga maalam din itong si Jura, dahil nga din sa teknik na yan, dito nga napag-alaman agad ni Jura na kung paano ito malalabanan. Na base nga sa nakakita natin ngayon, mukhang na-counter nga ito ni Jura at napawalang bisa ang epekto ng Uzuhiko Rasengan. Na kaya naman pala ganon, ang next panel kasi na pinapakita dito ay sinabi nga ni Jura na yung Uzuhiko Rasengan nga ni Boruto halos halinsulod nga lang din daw sa prinsipyo ng kanyang Bijudama na ginagamit. Na kaya sa gayong paraan nagawa nga daw ni Jura na ipangwalang bisa ang epekto ng Uzuhiko. Na ang bagay naman na yan siya ang kinabahala dito ng lubos ni Boruto. Dahil nga based din sa nakakita natin ngayon, pati pinakamalakas na atake na pwedeng gawin ni Boruto kay Jura, wala na nga rin kwenta. At kaya big problem to sa atin mga pare ko, no? Na ano na nga ba ang paraan na gagawin ni Boruto para magawa niyang iwasan at takasan si Jura? So ayan nga ang bagay na ating aalamin at aabangan sa next chapter mga pare ko. Kaya hanggang dito na muna tayo guys. Maraming salamat sa inyong panonood. Keep safe palagi. Anime Tagalog Talakayan nagpapaalam.